Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. So alhamdulillah, ito ay isa sa mga biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na bigyan tayo ng pagkakataon na makapagbigay ng kunting paalala sa ating mga kapatid na mga Muslim at sa hindi mga Muslim, na kung sino man ang gustong alamin ang tungkol sa paniniwala ng mga Muslim tungkol sa kabilang buhay o sa katapusan ng buong sandaigdigan. So ang unang paniniwala natin bilang isang Muslim, na ang paniniwala ng lahat ng mga propeta na ipinadala sa mga banal na aklat tungkol sa tinatawag nating katapusan ng mundo o ng sandaigdigan, walang iba nakakaalam nito maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maging ito man ay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o lahat ng mga propeta na isinugo, maging ang mga anghel, ay walang sino man nakakaalam na nabanggit sa kitab at sa sunnah ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sinabi nga na Allah Subhanahu wa Ta'ala, yas'alunaka anis sa'a ayyana mursaha qul innama ilmuhu indallah o inda rabbi. Sa ibang aya sabi, ila rabbika muntahaha wa indahu ilmu sa'a. So yan ang mga dalil sa Quran na walang sino man nakakaalam maging ang mga propeta at ang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang matatag na paniniwala natin mga Muslim tungkol sa paniniwala sa pagdating ng katapusan ng mundo. So una, kaya lang may binigay sa atin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga palatandaan. Meron tayong tinatawag na alamatu sa sugra wa alamatu sa al-kubra. Ano yun? Sugra, ibig sabihin mga minor sign na maliliit na palatandaan, at yung mga kubra, malalaking palatandaan. At ang tinatawag nating alamatu sa sugra, sabi nga ng mga ulama na halos 90% o karamihan dito ay dumating na. Ay dumating na o nangyayari na. Kaya lang meron tayong isang talagang kapag ang 10 na alamatu sa al-kubra ay nangyari na, so talagang hindi na, ito na talaga ang tinatawag natin na napakalapit na talaga ng saa o ng katapos o nihaya ng dunya. Kaya ano yung mga sign na yan? Nabanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran na nalalapit na talaga ang saa. O sabi na Allah Subhanahu wa Ta'ala, iktaraba linnas isabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sa ibang aya sa suratul Qamar, sabi ron, iktarabatis saa wasyaqqal qamar. At ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi niya, kaifa an'am wa sahib al-qarn kadittakam. Sabi ng propeta, paano ako mapapanatag na ang naghahawak ng trumpeta ay nakatutok na sa kanyang bibig ang trumpeta para ihipan. So yan ang palatandaan na malapit na, paparating na. At ang nabanggit na yan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakalipas na ng 1,400 years. At dito ang tinatawag nating 10 major o alamatu sa al-kubra. Ano ang una? Una, ang paglabas o pagdating o pagkuruds ng Masih al-Dajjal. Pagdating ng Masih al-Dajjal. Ang Masih al-Dajjal, ito ay unang alaman ng alamatu sa al-kubra. Isang taong, sabi nga ng propeta, huwa rajul ahwar. Ahwar, ibig sabihin sa ahwar ay yung isang kanyang mata. One eye, awar, isang mata. So marami pang paliwanag tungkol dyan. Inshallah, isa-isahin natin ang mga dalil. Kung gusto ninyong tingnan, mayroon isang napakagandang libro tungkol dyan sa mga nabanggit sa kitab at sa sunnah. Ay ang sinulat na aklat ni Sheikh Sulaiman Ar-Ruhaili Hafidahullah. So dito sabi nga dito, na ang Masih ad-Dajjal, ito ang pinaka-aadam, pinaka-danger, pinaka-delikado at nakakatakot sa lahat na alamatu sa al-kubra. Kasi sabi nga ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min nabi, walang sino mang dumating na propeta illa hadara ummatahu min hadar dajjal, min hadar rajul.
Walang propeta na dumating maliban sa tayo ay binigyan ng babala na pinaalala sa atin na mag-ingat tayo sa pitna ng Masih al-Dajjal. Dahil ang pitna ng Masih al-Dajjal hindi katulad ng pitna ng mga dumarating na pitna sa atin ngayon o musiba. Halimbawa, nagkakasakit tayo, mga tao, pero ang pitna ng Masih al-Dajjal, ilalabas tayo sa ating din. Kukunin tayo ng Masih al-Dajjal at ilipat tayo sa huwad na religion sa pagsamba sa kanya. Kaya talaga ito nakakatakot. Kaya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinuruan tayo ng dua tuwing pagkatapos ng ating sala. Bago tayo magtaslim, itinuro sa atin ang dua na mag-secrepions tayo, humingi tayo ng proteksyon sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pitna ng Masih al-Dajjal. Allahumma inni a'udhu bika min adabil jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil Masih al-Dajjal. So ibig sabihin talagang danger ang Masih al-Dajjal dahil ito ang ipapahamak ang ating din. So pagkatapos sabi nga rito, ang Dajjal na yan, ibig sabihin ng salitang Dajjal, actually, ang pinaka-literal nito, ibig sabihin, kadab, o liar, o sinungaling. Kaya siya sabi ng Antichrist, hindi ito, ang ibig sabihin ng salitang Dajjal ay kadab o sinungaling. At iba pang meaning sabihin ng, kasi nakadugtong sa kanyang pangalan, Masih ad-Dajjal. Ang ibig sabihin ng Masih dito na lahat ng lugar napuntahan niya. Ibig sabihin, napuntahan niya lahat ng lugar. Kaya, siya ay pupunta sa mga lugar na minsan, dahil ang Masih al-Dajjal, siya ay mananatili lamang dito sa dunya ng 40 araw. 40 araw. Halos mapupuntahan niya ang lahat ng lugar sa 40 araw o 40 layla. Kaya, kung pansinin natin ngayon, may lugar, may mga makan o lugar na ang araw ay sumisikat isang beses lamang sa isang taon. So matatagpuan na natin ngayon yung mga bagay na yan. Halimbawa, merong sumisikat ang araw, buwan o linggo. Pero merong bansa o lugar o amakin o makan na ang lugar ay sumisikat lamang ang araw ng isang beses sa isang taon. So kaya yan ay nabanggit sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Palipat-lipat siya sa mundo, sa lugar, sa lahat ng lugar, pero mananatili siya doon sa mga tao na katulad ng palaging ang kanyang katulad ng araw sa atin. So ang Dajjal na ito, ang kanyang fitna talagang ibig sabihin ililinlangin niya ang mga tao sa kanyang kasinungalingan. Kukurap niya ang kanilang dunya, kukurap niya lalong-lalo ang kanilang din. Ipapakita niya ang paraiso pero ito ay impyerno, ipapakita niya ang impyerno pero ito ay paraiso. Hahatiin niya ang tao sa gitna at ibabalik niya. At tatawagin niya yung tao, sabi niya, ito ba ang libingan ng iyong ama? Sabi nung lalaki, oo. Sabi niya, tatawagin niya yung nasa loob ng libingan, sabi niya, ukhruj, lumabas ka. At lalabas yung lalaki, itsura ng kanyang tatay, pero ang lumabas ay si Shaitan. Kaya sasabihin ng lalaki, ya ibni, ya waladi, ittabihu, sundin mo siya, painnahu alal haq. Dahil siya ay nasa katotohanan. So kung gano'n ang mangyayari, halimbawa, ang tatay mo, sa itsura ng tatay mo, si Shaitan, nagpanggap na itsura ng tatay, lalabas sa libingan, sasabihin sa'yo, sundin mo siya, siya ay nasa katotohanan. Hindi ka ba susunod? Fitna, ibig sabihin, musiba sa dunya, musiba sa din ng isang Muslim. Kaya talagang danger, kaya talagang binigyan tayo ng babala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yan ay ingatan natin. At ang gagawin niyang fitna sa ating din, lalong-lalo na, ito ay magdudulot sa atin ng malaking kapahamakan at maraming susunod sa kanya, maliban lamang doon sa tao na bigyan Allah subhanahu wa ta'ala ng katatagan sa kanyang akida o sa kanyang din. Ang Dajjal na yan, siya ay pinakamalaking fitna. Kaya sa ganyang pangyayari, yan ang unang alamat sa Al-Kubra. Sa ganyang sitwasyon na talagang sinusubok ang mga tao, sa fitna ng Dajjal, darating o magnunusol si Prophet Isa ibn Maryam a.s. Siya ibababa sa Damascus, sa Manara al-Baida, sa Damascus. At siya ay ibababa ng mga malaika, at siya ay darating dito sa mundo ng sala ng Fajar. At habang nag-iikama ang mga Muslim sa Bait al-Maqdis, sabihin sa kanya, taqaddam ya Nabiyullah, hindi siya mag-iimam dahil ito ay
karangalan sa umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay magsasala sa likod ng imam kahit na siya ay isang propeta. So, pagkatapos, ang unang dahilan ng pagdating ni Prophet Isa ibn Maryam o pagbaba ni Prophet Isa ibn Maryam ay ang dalawang mahalagang bagay na alisin ang fitna ng mga tao sa fitna ng Masih al-Dajjal at fitna ng Yajuj wa Majuj o Gog and Magog. So, pagdating ni Prophet Isa ibn Maryam, hahanapin niya ang Dajjal. Ibig sabihin, hahanapin niya ito kahit saan. Yabhat, 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 sabi nga ng mga ulama. Hahanapin niya at ito'y kanya matatagpuan sa lugar ng Palestine. Ang tawag sa lugar ay Bab al-Lud. Bab al-Lud. So, ang Masih al-Dajjal o ang Dajjal, ito ay lalabas sa lugar ng Aspahan sa Iran. At siya ay mapapatay ni Prophet Isa ibn Maryam sa Palestine, sa Bab al-Lud. So kaya ito ay dapat ating pag-aralang mabuti at unawaing mabuti na ang paglabas ng Masih al-Dajjal sa Aspahan sa Iran, sa lugar ng Rapida, at siya ay magtatapos sa Palestine sa lugar na kung sasakop ng mga Yahud, ito ay palatandaan na mag-ingat tayo sa dalawang uri ng tao na yan. Na ang Yahud at saka ang mga Shia na Rapida, kahit na nagpapakita sila na sila ay magkaaway, pero ang kanilang puso ay magkaisa. Sabi nga ng mga ulama, kalbun wahid. Kaya sila ay mga danger sa atin. Mapansin nyo ngayon, kahit ngayon, panahon ng krisis, parang padala ng missile dito sa Saudi Arabia, sa lugar ng Makkah at Madina. So ganyan ang ugali ng mga Yahud. Iisang ugali ng mga Shia na Rapida dahil sila ang founder ng ano na yan, ng Shia Rapida, ang mga Yahud. So kaya hahanapin niya ang Dajjal at ito ay kanyang matatagpuan sa Palestine, sa Bab al-Lud, at ito ay kanyang tutugisin hanggang sa ito ay kanyang abutan, at kapag nakita siya ng Dajjal, siya ay malulusaw na parang asin na nilagay sa isang tubig. At ito ay kanyang sasaksakin sa pamagitan ng isang armas na ang tawag dito ay kanjara. Kanjara ito ay isang uri ng kutsilyo na dalawa ang kanyang tali magkabilaan. At hanggang mapatay niya ni Prophet Isa sallallahu alaihi wasallam ang Masih al-Dajjal. So sa ganyang pagkakataon si Prophet Isa alaihi salam, babalik siya sa mga tao para sila idawahan. Tawagin sila sa tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibalik sila sa din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kalagitnaan ng kanyang dawa sa tauhid, dito naman magkukurods ang pangatlong, ibig sabihin pangalawang alaman ng Sa'a al-Kubra si Prophet Isa ibn Maryam. Dito naman nagkukurods o lalabas ang Yajuj wa Majuj o Gog and Magog. Sa panahon na yan, masisira ang harang na iligay ni Dhul-Qarnayn sa pagitan ng Gog and Magog at saka ng mga tao. Sila ay makakalabas sa napakarami na, sobrang dami na nabanggit nga sa mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa sobrang dami nila, makikita natin ang dami nila na kung halimbawa sabi nga ng mga hadith at ng mga ulama sa paliwanag na ang dami nila, nakikita niyo yung yung mga bula sa tubig, bawat hampas ng alon bumubula at tubig, walang tigil sa paglabas ang Yajuj wa Majuj o Gog and Magog. At pinatunayan sa isang hadith na ang kanilang dami, sa isang hadith na sa sobrang dami nila, merong isang lugar, ang tawag dyan ay Buhayrat al-Tabariya. Buhayrat al-Tabariya sa Palestine. Buhayrat, ibig sabihin sa ng Buhayrat, dagat-dagatan o lawa. Na ang sukat o laki, sabi nga ng mga nagre-report na sa mga na ang lugar na yan o ang Buhayrat na yan, ang kanyang haba ay 30 km at ang kanyang lapad ay around 4 km. Ibig sabihin po, 120 square kilometer. So dadaanan niya ng Yajuj wa Majuj. Yajuj wa Majuj, at bawat dadaan sa kanila,
Syarabu. Ibig sabihin, iinom sila, iinom ng iinom. Hanggang sa ang huling grupo nila, sa sobrang dami nila, darat na nila ang lugar na yan, ang buhayrat na yan, na wala na natitirang tubig. Sabi nila, dati may tubig dito, ngayon wala na. Ibig sabihin, palatandaan na sobrang dami talaga nila. Ngayon, sa ganyang pagkakataon, ang Yajuj wa Majud, sila talaga ay walang gagawin kundi lipulin ang mga tao, magkalat ng corruption, pasad sa art. Lahat ng mga daanan nila ay lilipulin nila o papatay nila. Lahat ng mga lugar, ito man ay agriculture, ito man ay mga bahay, ito sisirain nila. At sasakupin nila ang buong sandaigdigan o buong sanlibutan. So kaya nang ibalita kay Prophet Isa ibn Maryam alayhi salam, sinabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kharaja aqwamun", lumabas ang mga napakaraming tao o napakaraming army na walang sino man na kaya silang pigilin o kaya silang harapin o kaya silang labanan. Ang Yajuj al-Majud. Kaya inuutos Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet Isa bin Maryam na umakyat sila sa Tur, sa bundok, at may kasama siyang mga mu'min. At sila ay nanatili doon hanggang sa matapos ng Gog and Magog o ng Yajuj and Magog na ikurap ang buong sandaigdigan o buong sanlibutan. At pagkatapos dumating sa kay Prophet Isa ibn Maryam ang kaalaman na dapat na silang bumaba siya sa Palestine, sa Bait al-Maqdis. At doon, nakita nila talagang ginawang corruption ng Gog and Magog. At meron pa nga silang sinabi, natakop na natin ang buong sandaigdigan, sasakupin naman natin ang kalangitan. At sila ay pumana pa sa kalangitan at may bumabang dugo. Sabi nila, sakop na natin ang kalangitan at kalupaan. Kaya sa pangyayari niyan na nagkakalat sila ng talagang pasad sa buong sanlibutan, nagdua o nanalangin si Prophet Isa ibn Maryam na i-purify o iligtas ang mga Muslim sa kamay ng Gog and Magog. Kaya sa ganyang pangyayari ay nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tinatawag nating dud. Ang ibig sabihin ng salitang dud ay worm o uod. At napakaraming uod na ito ay kumalat sa bawat leeg ng Gog and Magog. Ang tawag sa worm na yan na nabanggit sa hadith ay nagap. So sila ay kumalat. Lahat ng mga Gog and Magog ay sila ay pinuntahan ng worm na yan o ng uod na yan. At lahat sila ay nakamatay. Lahat sila ay nakamatay. Dito, walang sino mang army o sundalo o kakayahan o power na kaya humarap sa kanila maliban sa kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sundalo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya, subhanallah al-adim. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang pinaka-dakila sa lahat na may kakayang harapin ang sino man na nag-aangkin na sila ang makapangyarihan sa buong sandaigdigan. At pagkatapos na humatay silang lahat sa isang gabi lamang, at dumating inuod sila at sila ay namaho, kaya nalalangin si Prophet Isa ibn Maryam na sila ay purify at nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng isang uri ng ibon na ang ibon na yan ay napakalaking ibon na ang kalang leeg ay katulad ng leeg ng camel. At pinulot nila o kinuha nila ang lahat ng mga bangkay ng Yajuj wa Majud at ito'y tinapon kung saan ninais ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito may sa karagatan o sa anumang lugar na ninais ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sila ay ang mga Muslim kasama ni Prophet Isa ibn Maryam ay pumalik sa tinatawag nating kaligtasan at kapayapaan. At si Prophet Isa ibn Maryam ay nagbalik at nagpatuloy sa kanyang dawa sa tauhid. At nanawagan siya sa mga tao na sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala at bumalik sa tunay na relihiyon ng lahat ng mga sugo magmula sa unang sugo na si Prophet Adam alayhi salam at ang sa huling sugo na sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa pamagitan ng pag-alis na yan ng mga bangkay ng Yajuj wa Majud, nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng ulan upang linisin ang buong sandaigdigan. Ang ulan na yan, hindi lamang umuulan sa isang lugar, inulan ang buong sandaigdigan o lahat ng lugar na mayroong bangkay ng Yajuj wa Majuj.
At walang lugar, sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang lugar sa buong mundo o sa buong sandaigdigan na hindi pinuntahan ng ulan na yan. Ito man ay syudad, ito man ay lugar na hindi syudad. At sila ay nilinis lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. At tumubo ang mga magandang mga halaman, dumating ang baraka, gumanda ang simoy ng hangin, naalis ang pollution sa buong sandaigdigan, at bumalik ang mga tao sa blessing na Allah subhanahu wa ta'ala. At siya ay nagpatuloy sa kanyang dawa sa tauhid. At pumapasok ang mga tao sa din na Allah subhanahu wa ta'ala, apwaja, ibig sabihin, crowd, napakarami. Sinira niya ang mga cross at mga ribulto, at pinatay niya ang mga baboy. At siya ay nag-hajj, at siya ay nag-umrah, at bumalik ang tao sa tinatawag nating baraka o blessing na Allah subhanahu wa ta'ala. Biyaya, ang mga halamanan ay nagtubuan, at ang mga prutas ay, isang prutas lamang ay nagbibigay ng biyaya sa napakaraming tao. Ibig sabihin, ang baraka na dumating sa panahon na yan, sabi nga ng mga ulama, katulad ng baraka nung panahon ni Prophet Adam nung siya ibababa dito sa mundo, na ibig sabihin walang anumang uri ng pasado, corruption. Ibig sabihin, napakalinis ng mundo. Bikir ang daigdig. So kaya nanatili si Prophet Isa ibn Maryam sa daigdigan ng 7 taon, at siya ay nabuhay ng mapayapa kasama ng mga believer at napakaraming mga tao. Ibig sabihin na bumalik sa religion Allah subhanahu wa ta'ala, at siya ay pumanaw o namatay. So dito nagtatapos ang tinatawag nating pangatlong alaman ng Sa'a al-Kubra. Ang pagdating ng Khuruj ng Dajjal, pagdating ng Khuruj ng Yajuj wa Majuj, at sa pagnusul ni Prophet Isa ibn Maryam alayhi salam. So paglipas ng tinatawag nating kabutihan, baraka, blessing, at lahat ng karamihan sa mga tao, halos lahat ng tao ay bumalik sa din ng Allah subhanahu wa ta'ala, naging mapayapa at ligtas ang buong sandaigdigan, at namatay si Prophet Isa ibn Maryam. Pagkalipas ng maraming taon, bumalik si Satan at ikinalat na naman ang pasad sa sangkatauhan. At paglipas ng ilang panahon, bumalik ang mga tao sa dalal o pagkaligaw. Bumalik ang mga tao sa pagkaligaw, pagsamba naman sa mga huwad na Diyos, at pagpapatuloy sa paggagawa ng mga corruption sa lipunan, katulad ng pawahis, patayan, sugal, at iba pang mga ginagawa ng mga naunang tao. So kaya dumating dito, nagumpisa na namang dumating ang alamatus Sa'a al-Kubra,